tayo nakaranas ng date o nakareceive ng anumang gift, narito tayo ngayon, dinidate tayo ng Lord. Amen. This is the day that the Lord has made talaga. Sa araw na ito, patuloy pa rin tayo sa series natin na nag-aalat, nag-aapoy na pananampalataya, yung breakthrough natin na patuloy natin inaasahan sa ating Panginoon. Kung ang iba ay di ba nakakaranas ng breakthrough, ito na yung breakthrough mo. Yung mga sa katabi mo, ito na yung breakthrough mo. Yan na ang breakthrough mo. Kahit na minsan, dumating ka naman sa point na nagtatanong ka na sa Lord na yung matagal mo nang pinagdarasal pero wala pa rin nangyayari. Nakaka-relate pa tayo. Siguro meron tayong pinagdarasal na hanggang ngayon, ang tagal na natin pinag-pray ito. Sabi natin, Lord, mabait naman ako. Lord, sumusunod naman ako sa iyo. Bakit hanggang ngayon, hindi ko pa rin nare-receive itong pinag-pray ko? Marahil, minsan, yung mga mahal natin sa buhay, yung kagalingan ng mahal natin sa buhay, breakthrough natin sa trabaho, di ba? Meron dito na nagtatrabaho hanggang sa ngayon, gusto niya, Lord, sana ma-promote ako. Lord, sana mag-increase yung sahod. Di ba? Ito yung mga prayer natin eh. Lord, sana yung negosyo ko, bless mo naman. Sana yung nangyayari sa iba, mangyayari na rin sa akin. Kasi nga, nasusumbatan pa natin si Lord. Lord, talaga namang naniniwala ko sa iyo. Di ba? Talaga namang kinikilala kita. Meron dito nananalangin ng kaligtasan ng kanyang pamilya. Meron dito nananalangin na sana one day ma-invite ko sa church yung aking family. Di ba? Doon yung prayer natin eh. Isa ito sa mga gustong-gusto natin mangyari na sana, Lord, one day maisama ko naman sila sa church para masamba ka namin, para sama-sama kami na tumatawag sa iyo, nagpupuli sa iyo. At syempre yung pinakamalalim na pangarap natin, kayo na yung nakakaalam nyo kung ano yung pinakagusto mo na hindi pa rin nangyayari. Alam niyo lahat ng ito ay binigyan patutunan ng Diyos sa atin. At makikita po natin yon sa Luke chapter 18 verse 1. Ano pong sabi sa Luke chapter 18 verse 1? Then Jesus told His disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Tayo pong natin manalangin. Patuloy kami na madalangin sa inyo, Panginoon. Patuloy na pinupuri ka namin. Salamat sa presensya mo. Salamat dahil meron lugar na kung saan nasasambahan namin. Meron lugar na kung saan nadarama namin yung pag-ibig mo, yung presensya. And Lord, we pray, hindi lamang dito namin yung paranasan. We pray sa lahat ng tao, sa lahat ng pupuntahan namin, dala-dala namin, yung carry namin, yung presensya mo, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, nagagala kami dahil sinasamahan mo kami. Purihin ka, magaling ka sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. Sa Luke chapter 18, makikita po natin, sabi po dito, pinuro ni Jesus ang isang parable. Sa parable na ito, ay meron daw isang judge. Meron isang hukom. Sabi doon, isang hukom na isang masamang hukom. At meron sa lungsod na iyon, ay meron ding isang babaeng balo. Pag sinabi natin babaeng balo, ito po yung tao na namatayan ng asawa. Wala na siyang asawa. And he keep on going to this judge. Humihingi siya ng pabor. Humihingi siya ng justice sa kanyang sarili. May problema siya. Meron siyang kaaway. And then, yung masamang hukom na ito ay palagi na lang siyang tumatanggi. Pwede ba basahin natin? Pwede ba tayong tumayo para pag-aalam sa salita ng Diyos? And Jesus told His disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Kayo po. Yes, sir.
And there was a widow in that town who kept coming to him with the plea, "Grant me justice against my adversary." For some time, but finally, even though he feared God, cared of people. Yet, because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice so that she won't eventually come and attack me. And the Lord said, "Listen to what does God says." And will not God bring about justice for those His chosen ones who cry out to Him day and night? Will He keep putting them off? I tell you, we will see that we get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, will He find grace on earth? At sinalaysay nga po ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging maging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Sa lungsod din yun ay may isang biyuda. Lagi siya pumupunta sa hukom at sinasabi, "Bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin." In verse 4, Pinagbihan siya ng loob sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal, talaga sinabi ng mga sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang pinagalang na takot. ibibigay ko na ang katarungan hinihingi ng biyudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kakapunta niya rito. At nagpatuloy yung Panginoon, pakinggan ninyo yung mga sabi ng masamang hukom niya. Ngayon, ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraan sa kanya araw-gabi. Sila kaya ipaghihintayin niya ng matagal? Sinasabi sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, darating pa kaya siya na tao ay kapanahon sa kanya. Sino maabot mo na po tayo? So pinakita ko rito yung kalagayan ng isang parable. Sabi natin, yung parable, alam naman natin ang parable dito ba? Sabi doon, it is a story, earthly story with godly meaning, di ba? At madalas sabi doon na yung parable ay ginagamit ni Jesus for comparison, para daw madaling makarelate sa mga tao. Mas, sabi nga, di ba, yung ibang parable sabi doon, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng magsasaka, di ba? Di ba, naririnig natin yun? Katulad ng merchant o ng negosyante ito. Ganun yung paghahari ng Diyos. May comparison na ginagawa ang Panginoon Jesus. Sabi nga, di ba, narinig din natin na yung parable, madalas ginagamit ng Diyos para itago naman yung meaning sa mga nakikinig na hindi naman totoo nakikinig. Dahil yung mga Pariseo noon, di ba? Ginagawa yun ng Panginoon Jesus para ito mailihim. Kasi sabi nga ng propesiya, makinig man sila na makinig, ay wala silang maintindihan. Tumingin man sila na tumingin, wala silang makikita. But then dito sa parable nito, napansin niyo ba, na sa simula pa lang, pinakita na ng Diyos yung kanyang naisabihin sa atin. Di ba? Nakakatuwang isipin na sabi doon, Jesus told His disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. So malinaw na agad yung kanyang mensahe. Malinaw na agad na ito yung mensahe ng Panginoon. Manalangin palagi. Be persistent in prayer. Lagi ba tayong nananalangin? Lagi ba natin dinadalangin sa Diyos yung mga bagay na kahit sa tingin natin, parang hindi pa napapanahon na dumating. Alam niyo yung pagkakaiba nito sa atin. Inakita rito, sabi doon, yung judge na ito is an evil one. Yung hukom na ito ay masamang hukom. Di ba? Inakita rito na yung hukom na ito, una sa lahat, hindi siya natatakot sa Diyos. Diba? Pangalawa, wala siyang ginagalang na tao. Diba? Hindi siya, wala siyang pakialam sa kung ano yung kalagayan ng isang tao. Imagine yung kalagayan ng isang babae na widow na. Ibig sabihin, wala na siyang maaasahan, diba? Wala siyang impluensya, wala siyang kakayanan.
Ano lang kung meron siya? Siya ay persistent. Yun lamang yung karakter na meron siya. Yun lamang yung ugali na meron siya. Everyday, pupunta siya sa Hoko. Everyday, dinadala niya yung kanyang kaso. Pakinggan mo. Pakinggan mo. Bigay mo sa akin, matanong ang hinahanap mo. Yung judge, nakuha ba ng babae, ng widow, yung kanyang hinihinging panalangin? O yung kanyang nire-request, nakuha niya ba? Yes! Nakuha niya yung hinihingi niyang panalangin. Dahil ba sa mabuti yung judge? Sabi doon, ako'y masamang hukom. Wala akong kinikilala. Hindi ako natatakot sa Diyos. Wala akong kinikilalang tao. Pero dahil sa kapipilit ng babaeng ito, bibigay ko na yung request niya. Diba? Nakita natin, binigay yung request niya. Binigay yung naisin niya. Eventually, nabigyan ng justice. Hindi dahil mabuti ang judge, kundi dahil persistent siya sa kanyang pananalangin o sa kanyang ginagawa. Ano yung tinuturo ni Jesus? Hindi po ibig sabihin dito that God is like an unjust God o unjust judge. Diba? Kasi madalas tuloy, yung pumapasok sa isip natin ay yung Diyos natin ay tila katulad ng judge nito. Hindi po ito comparison na ginawa ni Jesus sa isang parable. Kundi binigyan niya ito ng malaking contrast. Di ba? Sabi niya sa verse 7, will not God bring about justice for His chosen one who cry out to Him day and night? Sabi doon, sa ibang salin nga, hindi ba ibibigay ng maibiging Diyos yung katarungang hinihingi niya? Yung Diyos natin na hindi tulad ng masamang judge na ito. Yung Diyos natin ay makatarungan Diyos, maibiging Diyos. Amen. Amen. Yes. Kaya pinapakita na mas madali o mas masarap lumapit sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Hindi po nagagalit o naiinis yung Panginoon sa tuwing tayo nananalangin ng paulit-ulit, everyday. Meron po ba kayong everyday na pinapanalangin? Yun at yun. Meron po ba? Siguro kaligtasan ng mahal Diyos sa buhay. Di ba? Parang ito yung isang part na, alam mo yun, parang question mark sa atin, gagawin kaya ng Diyos. Makakakilala kaya siya. Di ba? Minsan dududa na nga tayo eh. Pero, the power of persistent prayer. Ito yung title natin ngayon eh. The power of persistent prayer. Sabi doon, it builds your faith. Yung kapangyarihan ng persistent prayer ay nabibuild sa atin ng ating pananampalataya. Amen. Every time you pray, your faith grows. Sa tuwing nananalangin ka, yung pananampalataya mo lumalaki. Sa tuwing nananalangin ka, sa tingin mo, wala nangyayari. Pero dahil sa patuloy ka lumalaki sa Diyos, hindi mo napapansin na nag-grow yung pananampalataya mo. Di pa man din dumarating yung katurunan, pero sa loob mo, may nagbabago. Sa loob mo, meron ng ibang nangyayari. It strengthens our dependence on God. Delay is not denial. Delay is sometimes development. Amen. Hindi po ibig sabihin ay dininahin na ng Diyos yung ating panalangin kapag ka nadidelay yung ating pong pinag-pray. Sabi doon, it strengthens our dependence on God. Alam niyo po, para itong para po itong nag-gym. Kumbaga, the moment na buhat ka, hindi naman kaagad lumalaki yung iyong katawan. Sa isang beses mong pag-gym, pwede ko bang tawagin si Ace para kahit pa paano may example tayo na
Halika dito, Race. Napakaganda kasi ng meron tayong ilustrasyon. Dito, guys. Ano yung mga kapatid? Sabi nga, mahirap ipaliwanag ito ng taong hindi gumagawa. Huwag niyo isipin hindi ko ginagawa, o hindi mo. Mga kapatid, alam niyo, yung persistent, yung sabi nga, di ba, kanina, kaya usapan natin, yung isang beses na nag-push up ka, akala mo ba may nangyari? Walang mangyayari doon. Para bagang yung isang beses na nanalangin ka, and then minaliwala mo na. Ngayon, aasa ka ba na mayroong result? Hindi po. Is paano mo ginagawa yung part na parang hindi agad lumalaki yung part na yun? Ano yung ginagawa mo doon? Ano ginagawa sa part na di ba? Actual to, wala siya malaman ako. Kung ano yung sagot niya. Ano lang, focus ka lang sa goal. Focus. At nagtatagal ka ba doon? Ako kailangan Focusan focusan mo mo. eh. Nagtatagal siya sa part na yun. Mas maraming time kang gurugol. Mas maraming time kang gugulin. Discipline. Discipline. So nakita natin, sige, makakaupo. Kasi hindi ko pwedeng sabihin yun. Pagdating sa pag-build ng muscle, hindi ko pwedeng sabihin yun. Pero alam nyo, tinaray ko. Tinaray ko. January this year, tinaray ko na everyday mag-push up ako ng 50. Until now, hindi pa ako tumigil. Huwag yung tingnan yung result. Di ba sabi ko nga sa inyo? Di ba sabi ko nga sa inyo? Ang mahalaga, na bago yung pananaw. Ang mahalaga, naniwala ka na may mangyayari. Amen? Yun yung tinuturo sa atin na yung repeated na reps na ginagawa mo, na repetition na ginagawa mo, gawa mo, it brings growth. Di ba? Nagbibigay ito ng growth sa'yo. Kailangan mo kapatid ngayon, yung growth. Kung nais mo mag-alab sa panalangin, kung nais mo na talagang tumibay sa panalangin, ay nangangailangan tayo ng pagpapatuloy. Pamamalagi sa presensya ng Diyos. Alam nyo? Parang prayer din. Yung prayer, tinulad ko ito sa isang advantage card. Layo, ano? Sino rito may advantage card? Sa SM, sa mga gas stations, sino? Meron ba? Hindi, yung totoo. Si Aya, si Ace, si Grace, si Jeff. Bakit ilan lang kayo may advantage card? Bakit? Ayaw nila ng advantage. Ayaw na ng Disadvantage advantage. card. Ako din, alam niyo, wala akong disadvantage card. Ay, advantage card. Wala akong advantage card. Pero yung asawa ko meron naman. Bakit pa kailangan advantage card? Pag pumunta ka ng SM. Di ba? Kapag mayroong advantage card, parang prayer to. Once na namili ka sa SM, di ba? Bumibili naman kayo, huwag kayo magdidinay. Lahat kayo nakabili na sa mga supermarket or SM, di ba? May nakuha ba kayo? May nakuha ba kayong discount? May nakuha ba kayong points? Wala. Wala kasi yung advantage card. So yung mga meron, kasi lagi ka naman din, di ba, lagi ka naman mamimili. Bakit di mo i-avail yung ino-offer ng company? Di ba? Free naman yun. Minsan may bayad, pero mababawi mo rin yun. Kala ko na dahil sa kabibili mo. Di ba? Yung advantage card. So sa prayer, ganun din. Kristyano ka, pero hindi ka nananalangin. Ano advantage mo sa iba? Alam niyo, yung paglapit palagi sa Diyos, may advantage yan. Yung advantage card na yun, makikfeel mo na part ka ng company. Di ba? Pagka may discount ako. At ang pinakamaganda pa rin, alam niyo, yung tipong wala kang pera, pero gusto mong bilhin yun. Gamitin mo yung advantage card mo kasi may pera yun. Galing din sa company yung binigay na sa'yo. Nakabili ka, nagkaroon ka. Ganon din sa prayer. Kahit nga buko lang itong kapatid natin dito nakadinig ko kasi ng isang araw, sabi niya, Lord, parang gusto ko ng buko. Simple lang
Pero parang gusto ko ng buko. Patotoo niya to eh, si Kuya Mel. Simple lang, yung kalapitan niya sa Diyos, yung advantage niya, kung anong meron siya, alam niya gamitin yung prayer. Alam niya makipag-usap sa Diyos. Amen? Ginagawa ba natin ito kahit sa simpleng bagay? Lord, gusto ko ng buko. Alam niyo nangyari? Binibigyan ng buko sa akin. That time. Ito ba? Ano ba ito? Nagkataon lang. Hindi ako naniniwala. Ito'y kilos ng Diyos. Kapag alam mo yung advantage mo, gamitin mo to. Pagkaya natin, pag may advantage card ka, gamitin mo. Maraming beses mo itong magagamit. Yes. So, sa katulad natin, o katulad ng babae na balo na to, meron siyang favor na nakuha sa Panginoon, o nakuha sa Judge, di po ba? At sabi nga doon, number 2, una, yung pangalawa po, kept returning. Persistent prayer says, Lord, you are my only hope. Not prayer plus panic, not prayer plus complaint. Kasi madalas, di ba, yung persistent nga tayo sa prayer natin, pero alam mo yun, nagpapanik ka pa rin naman. Meron bang ganun dito? Matapos manalangin, pero nag-aalala pa rin. Di ba? Matapos niyang manalangin, pero ang dami niyang complaint pa rin sa Lord. Kasi alam niyo yung tunay na nananalangin sa Panginoon. At meron talagang persistent sa pananalangin. Nabibuild yung trust niya sa Lord. Sabi doon, prayer plus trust equals persistence. Kaya hindi ito yung tulad ng ugali ng isang bata na dati bigyan mo ako noon, makulit lang. No. Iba yung childlike faith natin. Iba yung gusto ng Diyos na i-develop sa atin sa childlike faith. Alam nyo, napakahalaga ng childlike faith. Lagi ko pong nasasabi ito. Kasi, napakahirap na gamitin yung sarili nating mga natutunan at mga sarili nating paniniwala. Pero sa Biblia, sinabi ng Panginoon, matulad kayo sa isang bata. Di ba? Matulad kayo sa pananampalataya ng isang bata. Hindi ka na mahihirapan, kapatid. Kapag may childlike faith ka, hindi ka na mahihirapan. You will keep on going to your parent. Alam niyo yung pakiramdam ng mga sisiw na yan? Alam mo yung pakiramdam niya, safe sila. Kanina, kinanta natin yung safe. Tayo, madalas, di ba, nag-aalala tayo sa buhay natin. Parang pakiramdam natin, hindi tayo safe. Pakiramdam natin, hindi pa natin, yung ating mga pangailangan, pakiramdam na natin, minsan hindi pa mapuprovide, nag-aalala pa tayo, magulo yung isip natin. Pero alam niyo yung damdamin o yung kaisipan ng mga sisiyo, kapag nasa ilalim mo sa siya ng kanyang nanay, feel safe siya. Napaka-simple lang ng ginagamit kong ilustrasyon. Sabi mo, Lord, kapag ka-childlike faith, simple mo na lang. Gusto ng Lord, napakasimple na lang. Gusto niya nga, kung paano na ipapaunawa niya sa atin yung mga bagay-bagay, gusto niya nga, simple lang. Nakita ko na kaya pala ganun yung ginagamit ng mga illustration. At sino ba naman yung hindi ma-amaze sa Lord? Sino ba naman yung hindi pupunta sa presensya ng Panginoon? Alam niyo, nung isang araw, nagpipray ako, nanalangin ako sa Panginoon. Ito yung awit na binigay sa akin ng Panginoon. Hindi nga lang na i-project. Yung title muna na Stand in Awe. Basta bigla na lang itong dumating sa akin. Sabi dito sa lyrics, you are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. Sabi doon, and I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praises is due, I stand in awe of you. Yung kantang ito ay palaging kinakanta ng tatay ko. Siguro kaya nahiwan ko sa isip ko dahil lagi niyang nakikita, lagi niyang nararamdaman yung kamanghamang ng pag-ibig ng Diyos.
hindi mag-grasp, hindi niya ma-contain sa isip niya kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos sa kanya. Habang naririnig ko siya kahit minsan wala sa tono, ako nga wala sa tono kaya hindi ko na makantay. pero andoon yung damdamin eh. Kasi alam niyo yung pag-worship natin sa Lord, hindi naman talaga ito about sa tono mo eh. About to kung paano talaga nakikilala yung Diyos. Yung kalakihan ng Diyos. Yung kakayanan, yung kapangyarihan ng Diyos. Lagi siyang na-amaze. At yung presensya ng Diyos, lagi kang ma-amaze. Ang sarap. Kumbaga, it shows our dependence on God. Sino pa naman yung hindi depende sa Diyos na kagaya nito? Di po ba? You are beautiful beyond description. Napakaganda mo, O Diyos. Hindi namin ma-describe kung gaano kakaganda. Ang sarap kaya ng nananalangin ka na parang una ang bigat-bigat. Una parang wala. Pero all of a sudden, bigla ang makakanasan yung presence ng Lord. Yung deep presence ng Lord. Ma-amaze ka sa Kanya. At ito yung advantages ng mga Kristo. Ito yung tunay na mananampalataya. Yes. The moment na lumalapit ka sa Diyos, the moment na nagpapatuloy ka, persistent ka sa iyong pananalangin, at once na naranasan mo ito, palalakasin ka niya. Mag-iiba yung mode, tingnan yung paligid, mag-iiba. Yung atmosphere, kaya pala sabi na, he is atmosphere changer. Nababago niya. Magulo, bahay mo, magulo yung sitwasyon. Once na nag-dwell yung presence ni God, nababago niya ang lahat ng bagay. Amen. Number 3, breaks resistance. Some prayers face spiritual opposition. Persistent prayers is spiritual pressure. So makikita natin, no? Ginamit ko po dyan yung keep on knocking na natatagpuan natin dito sa Book of Matthew. Kung di ko po nailagay, hindi ko po sure kung nailagay ito eh. Meron po doon parang siya yung parable din na sabi na kumakatok siya sa kanyang kaibigan. Pagbuksan mo ko. Kailangan ko ng pagkain. Eto, basahin po natin. Basahin ko po. Sabi doon, and he said to them, which of you shall have a friend and go to him at midnight and say to him, friend, lend me 3 loaves. 6 for a friend of mine has come to me on his journey, and I have nothing to set before him. And he will answer from within and say, do not trouble me. The door is now shut, sarado na. And my children are with me in bed. I cannot rise and give to you. I say to you, though he will not rise and give to him because he is his friend, yet because of his persistence, he will rise and give him as many as he needs. Di ba? Nakita niya yung kaibigan niya to. Kaibigan niya to. Madaling araw na, inaabala siya. Kaibigan, natutulog na yung mga anak ko. Pwede ba? Huwag na. Kaibigan pa to Pero, bakit ginamit ni Jesus itong ilustrasyon na to? Yung pagiging persistent mo sa pananalangin mo, yung pagiging, yung pagpapatuloy mo, hindi na ito base sa relasyon, hindi na ito base sa pagiging magkaibigan mo. Base na to sa pagiging persistent mo sa hinihingi mo sa Panginoon. So ngayon kapatid, kumbaga nakikita mo ngayon yung breakthrough mo ay malapit na. Amen. Amen. Hindi naman doon delay yung tugon ng Diyos. Paano kung ibigay ng Diyos lahat yung pinapanalangin? Naisip mo na ba? Kung lahat ng hinihiling mo ay ibigay ng Diyos mo. Ano na yung resulta nito sa buhay mo? Maaaring masaya ka. Pero do you think na-strengthen yung faith mo? Baka maging spoiled brat ka lang. Oo, di ba? Yung mga anak nyo, na lahat ng hinihingi, binibigay na. Pag nawala na kayo, hindi na alam kung ang gagawin. Ganun din ang Panginoon sa atin.
Kaya hindi niya ibibigay lahat ng pangangailangan mo. He wants to make sure na yung faith mo ay magiging matatag. Kasi kung matatag na yung faith mo, alam mo ba yung blessing mo? Nandiyan na. Alam mo nang i-handle. Alam mo na kung saan mo gagamitin yung mga blessings mo. Alam mo na kung saan ka pupunta. Alam mo na kung saan ka gagamitin ng Diyos. Kaya, madalas, kapag ang mga pinag-pray natin, hindi agad natin nakukuha. Gusto ng Diyos, hindi tayo na-spoil. Gusto ng Diyos, strengthen yung faith natin sa Kanya. Amen po ba? Si Elijah nga po, naalala ko po sa 1 King chapter 18, verse 41 to 45. Alam niyo po si Elijah, isang propeta, ay sabi niya, hindi uulan ng 3 taon. At hindi nga po umulan. 3 years hindi siya umulan. And then, nung time na yun, sabi niya, sige, mananalangin ako after 3 years. Nilig ng mga tao, baka pwede Elijah, nahirapan na kami, kailangan namin ng ulan. Sige, mananalangin ako sa Panginoon. Nung nagsabi siya na hindi ulan, hindi ulan. Pero alam niyo ba, nung nanalangin siya, umulan ba agad? Hindi. Sabi niya sa kanyang kanang kamay, tingnan mo nga, kumanaw ka nga sa bundok, makit ka nga doon kung meron ng ulan. Wala pa. Makit siya. Pangalawang panalangin. Tingnan mo nga kung meron na. Balik na naman itong si Gacy po ba yun? Gacy? Wala pa rin po eh. And then nanalangin ulit si Elias. Sige, ikit ka sa bro, di na kung meron na. Wala pa rin. Alam niyo ba, it takes 7 times. Nung pampito, bakit nga, tingnan mo kung meron na. At nakita niya, meron pong maliit na ulap. Yun pa lang ha, maliit na ulap pa lang yun. Sign na yun, nauulan. And then, ulan nga po. Sipin natin na mga kapatid, itong si Elijah na ito, kilalang-kilala niya ng Diyos. Di ba ba? Kilalang-kilala niya ng Diyos. Propeta nga siya, pinakausap nga siya personally ng Diyos. Pero bakit? Hinayaan pa ng Diyos na 7 beses pa siya mag-pray. Bago umulan. Naalala niyo ba nung time na pinalaban niya yung ilang daang mga false prophet? Na sige, manalangin tayo. Basahin natin yung mga handog natin na yan. At tingnan natin gusto yung Diyos natin. That time, nanalangin po si Elijah. That time, bumuhos po agad yung apoy. Natupok po kahit kung basa ng tubig yung handog. Propeta na po ito mga kapatid. How much more tayo, di ba? Kaya mga kapatid, tingnan natin yung buhay ng mga tao nila. Bagamat nakikilala na sila, bagamat sila yung propeta. Pero alam nila yung relasyon nila sa Diyos. Hindi ba kaya kung nanalangin ka, hindi tumugon ng Diyos? Isa kang propeta. Pero hindi eh. Kilala niya pa rin ang Diyos niya. Yung 7, it means completion. Yung mga reason ng Diyos kung bakit sa ganung bagay niya tinutugon yung mga prayer natin. Maaaring may gusto lang siyang i-complete sa atin. Di ba? May maaaring meron na siyang kung gustong kompletohin sa ating mga kapatid. Why do people quit? Minsan napapagod sa kain-tay. Minsan nadi-disappoint sa delay. Totoo mo ba yun? Yes. Maging totoo tayo. Minsan napapagod tayo sa kain-tay. Minsan nadi-disappoint na rin tayo. At yun nga, pumapasok na tuloy yung doubt sa atin. Mga kapatid, may kaaway tayo. Walang gustong kaaway. Walang gustong kaaway natin kung hindi bigyan tayo ng doubt sa ating Diyos. Walang gustong kaaway kung hindi i-delay yung mga pinapanalangin natin. Alam mo, na-discuss na ni Pastor yung patungkol kay Daniel. Sabi doon, si Daniel, kilala niya na si Daniel, di ba? Si Daniel po, ito po yung propeta na nananalangin sa Diyos. Sabi doon, 21 days po siyang nananalangin. Di ba? Nag-fasting pa. Nag-fasting pa to si Daniel. Sabi po sa Daniel chapter 10 verse 2. Noon, ako si Daniel ay 3 linggo nang hindi kumakain ng anumang masarap na pagkain. Dito tumitikim man lamang ng karne o alak. 21 days po siya
nananalangin sa Diyos. And then sabi po sa verse 11, sinabi niya, Daniel, lubos kitang minamahal. Verse 11 po yun. Kaya ko po sinasabi to, ito po yung mga verse na parang hinipo ako ng Diyos na kung paano ina-approve ng Diyos yung buhay ni Daniel. Kung paano sinasagot ng Diyos yung mga panalangin ni Daniel. Verse 12, sabi mo, huwag kang matakot sapagkat mula pa nang magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos upang magkaroon ka ng pangunawa, dinidig na ng Diyos ang iyong dalangin. Sabi doon, ulitin ko Daniel, huwag kang matakot sapagkat mula pa nang nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos upang magkaroon ka ng pangunawa. Nahipo ako ng Panginoon sa verse na to. Sabi doon, nagpakumbaba si Daniel. Pag lumalapit pala tayo sa Diyos, mararanasan natin yung kapakumbaba. Pag lumalapit pala tayo sa Diyos at nagpapakumbaba, makakaranas tayo ng kakunawa. Understanding. Yung understanding na ito, mga kapatid, hindi po ito nanggagaling sa tao. Nanggagaling lamang po ito sa Diyos. Yung kaunawaan ni Daniel na yon, nagdulot sa kanya para magpatuloy sa kanyang pangalan. At mga kapatid, sabi doon, alam mo Daniel, simula pa lang ng unang araw na nanalangin ka, ay didinig ka ng Diyos. Subalit nung ako'y papunta na riyan, ay hinagdangan ako ng anghel ng Persia. Alam niyo na po yung kwento, di po ba? Merong battle na nangyayari. At 21 araw akong nakikipaglaban doon. Nakita ako ng anghel ng Israel na si Gabriel at tinulungan niya ako. Iniwan ko siya roon at ngayon dala-dala ko yung mensahe ng Diyos para sa iyo. Nakita natin meron battle. Meron labanan. At hindi yun natin nakikita sapagkat spiritual na bagay. Do you think sa panahon lang ni Daniel nangyayari mga bagay nito? Hindi ba? Every city, every nation, may mga anghel na bantay ito. May mga anghel na, kaya nga sabi doon, the rulers, yung rulers of air, the principalities, sa Pilipinas, mayroong anghel na nagbabantay dito. At yung tugon ng Diyos, ibababa sa iyo. Subalit, mayroong humahat na. Kaya nga tayo dapat maging persistent sa ating panalangin. Huwag yung nanalangin ka and then nag-bounce lang dyan sa kisame. Bumaba agad yung prayer mo, tapos ka na, ayaw mo nang manalangin. Hindi pa tumatagos yung prayer mo sa kisame na yan. And then, pag angat pa ng prayer mo, andyan pa yung airs, yung principalities of airs. Meron pang umahat lang dyan. Kaya akala lang natin yung kapangyarihan ng mga anak ng Diyos, mga kapatid. Pag nananalangin ka, nagsusubo ang Diyos ng marami. Nagsusubo ang Diyos ng tugon. Damo na nananalangin ka. Damo na lumalapit ka sa Diyos. Mas pinapadala ng Diyos yung mga ano na yan. Kasi sabi doon, hindi man malinaw, pero sabi doon, nakita ni Gabriel ang aking pakikipaglaban sa anghel ng Persia at tinulungan niya. Imagine kung huminto si Daniel sa kanyang pananalangin, sabi nga ng comment na binabasa ko, kung huminto si Daniel sa pananalangin ng 20 days, do you think na-receive niya yung prayer, yung answered prayer? Maybe. Siguro po, baka hindi. Kaya, mga kapatid, napakahalaga po ng prayer natin. Napakahalaga po. Salamat mga kapatid, nagugulat po ako dahil nagsiship yung ating pong gawain sa prayer. Naririnig ko po, meron na pong mga kabataan na nananalangin. Meron na po silang araw ng pananalangin. Meron na silang special na araw ng pananalangin. Why? Hindi natin gilos ng mga kapatid. Gilos ng Diyos sa atin. Amen. Yung mga tatay, the same din, nakita ko nangyari. Friday din, yung prayer nila. Prayer namin. Sila na. Friday din. Hindi ko po alam kung bakit sinabi ng ating kapatid na pwede ba magkaroon tayo ng covenant na kahit minsan hindi makuloy yung prayer natin dito. Kahit sa ating sarili-sariling mga bahay. Pero huwag natin itigil sa oras na ito, magkaroon tayong covenant na manalangin.
So nakikita natin yung prayer, yung powerful prayer. Nakita natin yung kahalagahan ng prayer sa buhay ng mananampalataya. Sabi nga, hindi na raw po ito negotiable. Yung pananalangin, hindi na po negotiable. Kapag po, mga kapatid, kapag nananalangin tayo, huwag tayong mainip. Kapatid, huwag kang mainip. Iwasan yung mainip. Mas nasahin mo na mas tingnan mo ngayon, mga kapatid, na ang Diyos, sabi doon, how much more yung Diyos natin na maibigin at makatarungan. Kailangan makilala natin na yung Diyos natin hindi isang masungit judge or walang kinikilala, walang ginagalang na tao. Hindi ganun yung Diyos mo. Kaya ngayon makakaasa ngayon, mga kapatid, makakaasa. Na yung panalangin mo, hindi man dumarating pa, pero naniniwala ako, tinugon ng Diyos. Maniwalaan mo yun, mga kapatid, tinugon ng Diyos yung panalangin. Bakit? Hindi po ako bumabase sa aking sarili. Alam niyo, mga kapatid, sa Biblia, nasabi ko na to, nung nagpapagaling si Jesus, nung lumalapit sa kanya yung mga tao, mga kapatid, walang isa man na pinanggihan si Jesus para pagalingin. Wala po eh. Siguro kung merong hindi siya pinagaling, hindi ako maniniwala kay Jesus. Kung meron siyang hindi kayang pagalingin, kung meron siyang hindi pinagaling, hindi na ako maniniwala sa kanya. Anong, meron ba siyang hindi pinagaling? Wala po. Wala siyang hindi pinagaling. Lahat ng lumapit sa kanya, pinagaling niya. Lahat ng tumawag sa kanya, pinagaling niya. Ganyan po kabuti yung ating Diyos. Kaya po mga kapatid, yung practical tips po para magkaroon tayo ng persistent prayer, pray consistently. Mag-build tayo ng daily habit of prayer. Number 2, pray specifically. Kung ano yung pinapanalangin mo, kung hanggat maaari, isulat mo ito. Na hanggat hindi nangyayari, ay bantayan mo. Specific po yung paghingi ng panalangin sa Panginoon. Huwag yung, Panginoon, pagpalain mo sila ito. Kung ano man yung gusto mong blessing na mangyari, sabihin mo to, sambitin mo. Specific yung hingin mong pagpapala. Natutuwa ako sa Panginoon kasi nga, nakikita ko, hindi ko na lang muna sasabihin, pero nang specific ko siya pinanalangin, nakita ko, tumugon ng Diyos. Alam niyo, posible itong hinihiling ko sa Kanya. Sabi ko, parang hindi yata ito mangyayari. Pero kung nakita ko, kaya pa nang gawin ng Diyos. Kaya nagugulat ako ngayon, na-amaze ako sa Lord, na ganun pa natin ito siya. Kapag ka humiling ka sa Kanya, pag humingi ka sa Kanya, umasa ka. Umasa ka sa Kanya. Tanggapin mo, i-claim mo. I-claim mo. Lalo na kapag alam mo ito'y kalooban ng Diyos. Amen. Pray, sabi nga, pray with expectation. Believe God is working. Believe God is working. Gumagawa ang Diyos. Dinidevelop ng Diyos yung pananampalataya mo. Kaya ngayon mga kapatid, ay nakikita natin, ano? Yung widow na to, hindi siya tumigil sa paghingi sa Panginoon at siya'y nakatanggap ng sagot. Amen? Yung Diyos natin, hindi tulad ng ibang judge, tulad ng pinag-aralan natin kanina. He is a loving Father who hears every cry. Amen? Siya yung Diyos na nakakarinig, siya yung Ama na nakakarinig ng lahat ng iyak natin. Every no or not yet from heaven carries a deeper purpose. Nilagay ko example dito, si Moises na Kumbaga, yung mga no ng Diyos o yung hindi pa tinutugon ng Diyos sa atin, ay meron pong malalim na kadahilanan ang
Panginoon. Marunong ang Diyos natin. Alam niya yung bawat sitwasyon. Alam niya kung ano yung nangyayari. Si Moises, di ba? Lagi kong pinakwento sa inyo. Alam niya na yung kanyang role. Alam niya na yung kanyang gagawing pagliligtas sa Israel. Gagamitin siya ng Diyos. Na sabi ng Diyos sa kanya, Moises, ikaw yung maglalabas ng mga anak ko mula sa Egypto. Di ba? Si Moises, that time, sa sarili niya, akala niya, yun yung tamang araw, yun yung tamang oras. Anong ginawa niya? Binantay niya yung isang Egyptian. Di ba? Kasi akala niya yung time na yun, ay, yun na yung tamang oras ng Diyos. But it takes 40 years. Di ba? Kaya tayo mga kapatid, alam na natin, tinugunan ng Diyos yung panalangin natin, alam na natin. Na narito na yung tugon ng Diyos. Pero, may perfect timing ng Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, nawa po sa araw na ito, natutunan natin na magkaroon tayo palagi ng persistent prayer. And do not lose hope. Do not go weary. Huwag tayo mapagod na manalangin sa Panginoon. Huwag tayo mapagod na itaas sa Panginoon yung ating mga hinihintay. Naniniwala tayo na yung Diyos natin may biging Diyos. Naniniwala tayo na yung Diyos natin tumutugon sa lahat ng ating dalangin. Pwede ba tayo lahat ay tumayo? Tayo lahat tumayo. Sino po rito yung pagod na sa pananalangin? Sino dito yung parang tingin niya walang sagot ng Diyos sa panalangin niya? At madalas pa siguro gusto na niyang sumuko. Sabi, now is the time to press in, not to quit. Ito yung panahon na mas lalo tayong magpursige. Ito yung panahon na hindi natin kailangan mag-quit. Naniniwala tayo, the more na lumalapit tayo sa Diyos, andyan yung mga hindrances, andyan yung gusto ng kaaway, na tayo ay manghinawa, na tayo ay huminto sa ating pananalangin. Kaya ngayon, i-declare natin, mananalangin ako kahit wala akong nakikitang resulta. Mananalangin ako kahit wala akong nararamdaman na parang nandyan siya. Mananalangin ako kahit na parang hindi ko naiintindihan yung nangyayari. Dahil meron kapangyarihan sa pagpapatuloy sa pananalangin. Taas po natin ang ating mga kamay. Pinupuri ka namin, dakilang Diyos, na aming Ama na makapangyarihan at matibigin. Salamat po sa presensyang ito. Namin po nararanasan ka freely. And naglulong ka na yung mga anak mo ay magbukas ng puso sa iyo, maging honest, maging tapat. Lalo na parang bata, Panginoon, na nagsasabi, nagsusumbong yung kanyang sitwasyon. Lord, kaya nga nagpakilala ka bilang Ama. Hindi lamang hari, hindi lamang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kundi nagpakilala ka sa amin bilang Ama. Abba, Father. Kinukumit namin lahat sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, meron kaming peace. Meron kaming safety sa paanan. Kaya, Lord, hindi namin masukat kung gaano kalaki, kalawak yung pag-ibig mo sa amin. Hindi namin masukat kung gaano kaganda yung mga bagay na inihahanda mo para sa mga anak. Hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tenga, hindi pa nasa masabi sa isip ng tao yung mga bagay na inihahanda mo para sa mga umihibig sa iyo, Panginoon. Maraming salamat na encourage kami, Panginoon. Tumulad kami sa isang bata na nagtitiwala, Panginoon, na lagi kang nariyan, lagi kang para sa amin at hindi laban sa amin, lagi kang nagmamahal sa amin, Panginoon. Ama, yung mga kapatid namin narinito, naniniwala kami, hindi man nila sambitin yung kanilang panalangin, hindi man nila nasasabi ito sa ibang tao, pero sa iyo, Panginoon, malaya nilang nasasabi ito, Panginoon. Alam ko, sa umagang ito, pinalakas mo yung bawat isa. Naniniwala ka, Panginoon, na nagkaroon ng pagbabagong direksyon yung aming paraan ng pananalangin sa iyo. Nagkaroon kami ng mas malalim na pagkakilala sa inyo, Panginoon. At naniniwala kami yung salita mo nagrema sa puso namin.
Naniniwala kami, Panginoon, babaguhin at binabago niyo kami, Panginoon. Salamat po, dinadakila ka namin, Panginoon, niluluhati, pinapupurihan sa tanging pangalan ng aming Panginoon. Sa lahat po yung sabi ng Amen. Amen.